Ano ang in-expect yung mangyayari kung nireject yung motion and sinabi ng Supreme Court na hindi talaga pwede i-impeach si Sara? What would this lead to? Well, una, i-reject yan. No? I'm almost sure of that. No? I-reject yan. Ikalawa, yung rejection ay very glaring. Dahil very surgical Very compelling yung motion for reconsideration. Yung mga factual errors ng decision ng Supreme Court, naka-emphasize dun No? Yung mga precedents, no? Judicial precedents para banatan yung desisyon, no? etc. Yung very basic sa batas, gusto mong baguhin yung konstitusyon na hindi po pwedeng gawin. Gusto mong baguhin yung batas. Tapos gusto mo retroactive. Very basic yun sa batas kung babaguhin mo man, kahit mali yung ginawa mong pagbabago, no? Prospective yun. Sa susunod yun. Hindi ngayon. Yung mga ganun pang basic na mga desisyon. Pero, ang tingin ko, in spite of all that compelling argument, ay i-reject pa rin ng Supreme Court. Sana hindi. Sana hindi. Pero I doubt if they will reverse themselves. Kaya palibago na namang galit yan. Pero yung galit na yan, hindi ka na magsisimula uli. Meron ka ng galit laban sa korupsyon Ididikit mo yung desisyon na yan sa korupsyon. So, Kumbaga, it's likely it to will become add fuel to the fire. the tipping point? It will add fuel to the fire. Hindi. Nalampasan na natin ang tipping point. I think yung rallies bukas, that already shows that we have passed the tipping point. But a decision by the Supreme Court na ibasura talaga yung impeachment, makakadagdag pa ng gatong yan sa apoy. Na yung mga maestrado ng Supreme Court na alam niyo naman kung sinong nag-appoint ng karamihan ay itataya ang kanilang karangalan o delikadesa para i-reject. Tatedi? I think yan ang gagawin nila. Hindi ko alam kung may karangalan pa silang itataya. Sige, paano ang tanong ko? Paano ngayon ikakabit yung panawagan ng taong bayan ng mapayapa ang pagbabago? Kung ang Supreme Court maaaring nangyari nga na hindi nakikinig sa reason at sa taong bayan. Tapos palagay ko naman may mga senador na kahit anong panawagan ng taong bayan, alam niyo na kung anong iboboto pagdating sa impeachment. At may mga congressista din ganun. So saan magmumula ang pagbabago? Yung possibility or probability na i-reject yung MR, sabi nga ni Teddy, ay will add fuel to the fire. No? Maraming fuel yan. No? At magkakaroon ka ng conflagration. Ang sinasabi lang natin, marami pang options sa mga tao. Halimbawa, I'm almost sure, pag ginawa yan ng Supreme Court, magpa-file ng impeachment ang ilang mga senador, ilang mga kongresista sa House. Alam natin, medyo mahirap yung mag-prosper. No? Dahil binago na yung rules sa impeachment. Yung Article 11 ng ating Constitution, binago na. No? Ang hirap na mag-impeachment. No? Pero, it will be a political statement. Merong magpa-file ng impeachment laban sa mga Supreme Court justices. Most probably. Ikalawa, dadalhin yan sa kalsada. People's impeachment. People's tribunal. No? Ginawa yan noong 80s. Gagawin yan uli ngayon. No? Pupunta yan sa kalsada. At yung mga ebidensya na hindi lumabas sa impeachment court ng Senado ay lalabas dyan. No? Yung bank accounts, no? Yung COA reports, yung testimony nila Cañas, etc. Diyan dadalhin sa kalsada. No? Hindi naman yung kangaroo court. No? Pero yan will be part of itong sumusulpot na movement against impunity. Yung, hindi lang to against corruption against impunity. At itong impeachment is about fighting impunity. Kaya kung walang mangyayari dyan, pupunta yan sa kalsada. Lahat pupunta sa kalsada. No? Kaya hindi tapos yung laban. Kahit i-reject yung motion for reconsideration na most probably gagawin ng Supreme Court. Kung halimbawang dumating sa punto na ginawa nga ng Supreme Court yung pagbabasura sa motion for reconsideration, ibang sinasabi niyo pupunta sa kalsada, pagpunta sa kalsada, may dalawa ng bato sa bulsa.
Hindi natin sigurado yan, no? Dahil may mga bagong variables na at play. Baka kung mapuno na yung mga tao, hindi mo alam kung saan pupunta. No? Baka lusubin yung bahay mo. No? At hanapin yung mga luxury cars mo ron. No? Etc. So, hindi natin alam. Pero, ang pwede rin yan, yung galit na yan, paano? In 2 years, kampanya na for 2028. Pwedeng pumunta rin yan, papunta sa isang electoral revolution. Pwede yan pumunta sa isang uprising. Who knows? No? Hindi natin kontrolado lahat ng variables eh. Yung EDSA ba may nagplano? Yung EDSA 2 ba may nagplano? No? Yung mga uprising na yan, minsan yung well-laid plans of mice and men ay hindi umuubre. No? May ibang spontaneous element na nakakadagdag dito sa nangyayari ngayon. Hindi ko tinatanggal yung ganong klaseng possibility. No? May possibility na yung na yan ay for the next 2 years, lumawak, tumingkad, at pumunta sa isang electoral revolution sa 2028. No? Pwede rin yan na dahil yung mga recourse ng mga tao ay nawala na at gagamit ng violence ang Estado, magkakaroon ng uprising ng mga mamamayan. Possible yun. No? So, ang mahalaga lang ay hindi ito ma-hijack ng mga corrupt mismo, katulad ng mga Duterte. Hindi ito ma-hijack ng mga faceless armed elements ng ating military para magtayo ng military junta. Hindi ito ma-hijack ng mga pro-China elements sa ating bansa. Yun lang naman sinasabi natin. No? Pero we can only intervene, control so much, no? Na may mga bagong elemento na pwedeng sumulpot na walang may control. Siyempre, bahagi yan eh. Paghati-hatiin tayo. Pero nakikita mo naman, lumalabas yung mga estudyante sa Cebu. Lumalabas yung mga estudyante kahapon sa General Santos. Lumalabas yung mga estudyante sa Cagayan, no? Mismo sa Davao. No? Naglalabasan yung mga estudyante. So, hindi lang ito labanan ng mga Tagalog versus Ilocano o versus Bisaya. No? Nationwide ito. At simula pa lang ito. Simula pa lang ito. Nagulat nga ako sa aking alma mater kagabi, no? Na yung mga speakers, na performers, nagsasalita tungkol sa corruption. No? Tinitingnan ko yung mga mukha ng mga Dominikano no? Kung sila ay suporta doon. Pero wala silang magagawa Nag-cheer yung mga estudyante Nag-cheer sila. Punong-puno. Yung UST, nung panahon namin, nung late 70s tsaka early 80s, sinasara namin ng UST. Pero ngayon ako nakakita ng ganun karami, no? Na dahil opening ng UAAP. Tapos yung opening ng UAAP ay nagkaroon ng tema, no? Nagkaroon ng bagong tema laban sa korupsyon. Again, sinasabi ko, simula lang yan. Again, sinasabi ko, ay maraming mga katulad nila na usually hindi sumasama sa ganitong pagkilos. Ngayon ay nagigising, nagagalit, kumikilos. No? All over the place. No? Fun run sa Malolos na ginagawa every Sunday. Bukas ay gagawin nila fun run against corruption. No? Zumba groups sa Calatagan, Batangas. Zumba groups no sa Cavite. No? Gagawin nilang Zumba laban sa korupsyon. No? Buong buhay ko, hindi pa ako nakasama sa Zumba, sorry. Pero nakikita ko yung mga yan. No? Kaya nakakatuwa at nakaka-inspire. Kami kasi ni Teddy, kinalyo na kami sa kakarally, kaka-organisa, kaka-marsya, kakasigaw. Pero ito yung aming premyo na meron na kaming kasama ng mga katulad nila. Anong dapat gawin? Kasi sa House of Representatives, nagkaroon sila ng protocol doon sa Infracom. Pag nabanggit ang pangalan ng congressman, pwedeng mag-manifest, pero hindi pwedeng magtanong doon sa nag-akusa. Sa Senado, dinadasalan pa nung isang senador yung nagtuturo sa kanya. Parang hindi siya naniniwalang magkakaroon ng transformation from jail to jail. Iba-iba kasi mga rules nila dyan Ang sabi nga dyan ni Senator Ping Lacson ay sana ang mamayani ay delikadesa. Ang tawag doon sana. No? Kaya katulad ng karangalan, wala rin delikadesa ang ating mga politiko. Pero ang problema nila dyan, may mga rules sila. Kaya nga may mga iba kang investigating agencies. Meron kang ICI, etc. Kung walang mangyayari sa mga investigasyon na yan, alam mo, nakikita nila yung mga akusado, sila yung parang hukom no? Dun sa whistleblower. Magagalit ang mga tao. Kaya medyo malaking tulong sila dito sa aming ginagawang mga kilusan, mga organisasyon. Dahil
pansala ang tawag dyan sa aming hanay, vitamina, no? Vitamina sila rito no? Halimbawa, ang laking tulong ni Robin Hood Padilla last election. No? Kung hindi dahil kay Robin Hood Padilla, ay hindi matatalo yung mga artista, no? Na walang alam sa governance. No? Kaya, yun yung mga tulong nito mga ito, hindi nila alam. Lalong ginagalit yung tao. Kaya papadala ko sila ng thank you note. No? Na salamat na kayo ay tumutulong sa vitamina na ito. No? Alam mo, may isang rule na dapat ilagay nila both sa Senate and Congress less talk, less mistake. Nasa Congress ako, paborito yan. Pag, Mr. Speaker, my name was mentioned. So pag doon, panahon na para mag-grandstanding. So yan ang sakit ng mga politiko Sabi nga ni Congressman Rudito dati, Albano, diyan sa Governor ngayon ng Isabela, nung nagkaroon ng impeachment labang kay Gloria Macapagal Arroyo, no, lahat, ang dami, nag-explain the vote. Hindi alam ni Congressman Rudito Albano, nakabukas yung kanyang mic. Sabi niya, tingnan mo itong mga kasama ko. Mali na nga yung boto. Nag-explain pa. No? Kaya tama yung sabi ni Kong Teddy. Less talk, less mistake. Mali na nga yung boto mo. Ipapaliwanag mo pa. Di, lalo kang nalubog sa kumunoy. Nung Disyembre, nung binito niya yung GAA, kahit later on, ang tinanggal niya ay 27 billion lamang. Dun sa 400 billion na insertions. Medyo napatalong yung mga tao. Ha? Anong problema? Anong nangyayari? Lalo na yung mga hindi binomonitor itong budget na ito. Nung binito niya, ay napatanong ang mga tao. Kahit very minimal yung ginawa niya para i-correct. No? Ikalawa, itong sa SONA, yung mahiya naman kayo. No? Kahit yung mga walang hiya, nagpapalakpakan sa likod niya at saka sa harap niya, no? Ay, yun, nakatrigger yun sa mga tao. Ha? Oh, ano yun? Ano yun? Alam ng mga tao may corruption. Alam nila may mga problema sa flood. Pero nung nag-press con siya, tinisa-isa niya yung 15 malalaking contractor. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, nakatulong sa aming investigasyon. Yung, isumbong mo sa Pangulo.com, no? Dahil may geomapping Andun yung lahat ng mga flood control projects na matagal pag i-research mo, ang tagal hanapin. So, may mga ganong klaseng mga statement siya at ginawa siya na nakatulong. Ang sinasabi lang namin ay yung ganyang klaseng tulong ay mababaliwala kung hindi niya dadalhin ito sa logical conclusion. Yun ang aming sinasabi. No? Kaya yung mga calls na yan ay maihinog kung wala siyang gagawin. No? Pero, yes, binibigyan namin siya ng benefit of the doubt, no? With reservations, no? Sabi nga ng mga senador at kongresista. No? Pero, kailangan niyang, siya yung pinaka-powerful Siya yung may hawak ng poder. Kaya ang dami niyang pwedeng gawin. Sinasabi ko lang, meron siyang ginawa, no? Na nakatulong dito sa landscape na ito. Hindi natin madedena yun. No? Yung aming audience kasi ni Teddy, limited Yung audience ng presidente, mas malaki. Kaya for different objectives, kung sa kanyang ginawa, ay may mga na-trigger na mga hindi yung tinatawag ko na mga usual suspect. Napatanong sila. Napatanong, ha? Ano yun? No? Ngayon ay nahihinog. Yan. Tagal namin dinungkal yan. Ako, apat na dekada na no? Namin ginagawa yan. Pero ngayon, ay iba yung panahon ngayon.